Actually, on the part po of Attorney Man, sa political side, medyo ano kami doon. Wala kaming pakialam masyado. More on sa legal lang talaga. Tinitingnan lang po namin, meron ba kayong nilabag sa batas? Kung may makita kaming mukhang may nilabag, we will file the appropriate cases. Ganun lang po. More on sa legal side lang talaga kami. Attorney Man Scarpio ay criminal action. Criminal action po. Yes. Saan pong fiscal ito final? Quezon City Prosecutor's Office. Yun. So, aabangan ho natin yan. Kasi magiging landmark case yan. Hindi po ba? Kasi sigurado naman, pag sila ay nag-probable cause, charge sila ng fiscal, akyat naman sila. Mag-appeal sila. Kayo, ganun din man si Attorney Man Scarpio, hindi po ba? So, he is ready to exhaust all available legal remedies. Yes. So, magiging landmark case ito, mga kababayan. Mabuti naman, para malaman naman po ng mga congressman na hindi naman po sila, they are not immune from this negative public opinion. Kasi ang lagi na lang iniisip nila dyan, habang nandito kami sa loob ng halls of Congress, we are not accountable. Oh, tama ba yun, attorney? So, yung may parliamentary immunity po yan, yung ini-invoke nila. Pero in this case po kasi, we sued them in their personal capacity. Yun. Kasi may jurisprudence din po na nagsabi na if you perform something illegal, that is not considered your official function. Therefore, parliamentary immunity will not apply. At saka, they are presumed to know the law. Hindi po ba? Yes. Kaya, hindi po defense yun. Yung personal mo na liability dyan, pag hinabla ka sa criminal action dahil naglabag ka ng batas. But syempre, alam nyo naman mga kababayan, hindi naman gagawin yun ni Congresswoman Luistro at ng itong kasamahan niya dyan kung walang baton. Ha? Sino ang humahawak ng beat? Oh, sino ba talaga ang totoong humawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Ang humawak talaga ng baton ay ang majority leader. No other than Congressman Sandro Marcos. He's the one who is really holding the baton. And you know, it doesn't look well for his father. Before, meron silang scapegoat, si Martin. Pero ngayon, when Sandro Marcos does something, he is practically doing it for the benefit of his father, the president. Yun ang disadvantage niya. Kaya, yung caution should really apply and should be thought of by Majority Leader Sandro Marcos. That word, caution. Because he has more to lose in this impeachment game. After all, it's very hard to win because in the Senate, they need 16 votes. Hindi ba, attorney? Oh, and now they only have 14 because there are 15 of them in the majority. And J.V. Ejercito told me weeks ago that he's not in favor of that impeachment because ang dami-daming trabaho pero dapat nilang unahin. So, curious lang ako dyan kung sa 6 votes na yan in the affirmative, si Chel Jokno kaya nag-yes dyan? Kasi dati siyang dean ng College of Law ng LaSalle Taft. Diba? Yung mga abogado dyan, siguro si Ridon, si Terry Ridon, siguro nag-yes. Kasi kampong-kampo siya ni Chairman Luistro Chair Luistro Gusto ko lang malaman, if-flash natin, no, ang mga bumoto ng yes at bumoto ng no. At saka, caution. Do not forget the word caution. You know? Ayan na, affirmative. Bumoto na buksan ang beat. Buksan ang beat. Congressman De Lima, Congressman Asidre, Congressman Tinio, party list. Congressman Co, party list. Congressman Ilago, party list. Congressman Defensor ng Iloilo. Yan po ang status ngayon ng box na yan. At na-suspend ang impeachment proceedings dahil dyan sa motion na i-suspend at binagbotohan nila. So, I suppose mag-continue yan.